Nagsisimula ang kwento sa panahon kung saan ang mundo ng mahika ay tuluyan ng nabunyag sa mga Muggle. Kumakalat ang takot dahil sa pagbabalik ni Voldemort. Hayagan ng nangunguha ng mga tao ang kanyang mga tagasunod, at sinisira nila ang iba't ibang lugar. Samantala, si Harry ay nasa bahay para sa bakasyon sa tag-init. Habang nagbabasa siya ng dyaryo sa isang kafe, handa na sana siyang lumabas para makipag-date sa waitress doon. Pero bago pa man siya makaalis, biglang lumitaw si Dumbledore. Napansin ni Harry na ang isa sa mga kamay ni Dumbledore ay itim na, pero hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Hindi na binigyan ng pagkakataon si Harry na tumanggi, agad siyang dinala ni Dumbledore sa isang baryong tinatawag na Budleigh Burton. Pumasok sila sa isang bahay na tila iniwan na, magulo ang lahat at may patak ng dugo mula sa kisame. Pero agad napansin ni Dumbledore na may kakaiba. Ginamit niya ang kanyang wand sa isang sofa, at bigla itong nagbago ng anyo. Isa pala itong wizard na nagngangalang Horace Slughorn. Ipinaliwanag ni Slughorn na ginawa niya iyon para makaiwas sa mga tagasunod ni Voldemort na pilit siyang kinukuha. Mahigit isang taon na raw siyang kinukumbinsi ni Dumbledore na bumalik sa Hogwarts. Iniwan ni Dumbledore si Harry upang kausapin si Slughorn ng pribado. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Harry na dating potions teacher si Slughorn, at siya rin ang nagturo sa kanyang ina na si Lily, pati na rin sa halos buong Black family. Ipinakita pa ni Slughorn ang mga litrato ng kanyang pinakapaboritong estudyante na naging matagumpay. Kalaunan, napapayag din ni Dumbledore si Slughorn na bumalik sa Hogwarts, kapalit ng mas malaking silid at mas mataas na sweldo. Matapos nito, inihatid ni Dumbledore si Harry sa Burrow, bahay ng pamilya Weasley. Sa Burrow, sinabi ni Hermione kay Harry na maraming magulang ang takot nang ibalik ang kanilang mga anak sa Hogwarts. Ramdam ng lahat na hindi naligtas ang eskwelahan, at matanda na raw si Dumbledore para maprotektahan silang lahat. Sa isa pang tagpo, makikita si Bellatrix Lestrange na isinasama si Narcissa Malfoy sa bahay ni Snape. Naroon din si Wormtail. Nagmamakaawa si Narcissa kay Snape, sinasabi niyang may delikadong misyon na ibinigay si Voldemort sa anak niyang si Draco. Sa huli, pumayag si Snape na gumawa ng isang unbreakable vow. Nangako siya ng 3 bagay. Una, babantayan niya si Draco. Pangalawa, paprotektahan niya ito anuman ang mangyari. At pangatlo, kung sakaling hindi magtagumpay si Draco sa kanyang misyon, siya mismo ang tatapos nito. Kinabukasan, nagpunta sina Harry, Ron, at Hermione sa Diagon Alley para mamili. Malungkot at madilim ang lugar, maraming tindahan ang sarado. Mapapansin nila na palihim na pumasok sina Draco at ang kanyang ina sa tindahan ng Borgin and Burkes. Sinundan nila ito at nakita nilang sinusuri ni Draco ang isang mahiwagang aparador na nasa loob ng isang kahon. Sa Hogwarts Express, ikinwento ni Harry kina Ron at Hermione na pinaghihinalaan niyang isa ng Death Eater si Draco, pero hindi siya pinaniwalaan ng dalawa. Gusto niyang makahanap ng pruweba kaya palihim siyang pumasok sa compartment ni Draco gamit ang kanyang invisibility cloak. Tahimik siyang nakinig habang nagyayabang si Draco sa mga kaibigan niya, sinasabing hindi na raw siya babalik sa Hogwarts sa susunod na taon dahil may misyon siya. Bigla, may lumulutang na bag sa itaas ni Harry. Bago pa siya makagalaw, agad siyang inatake ni Draco. Naiwan si Harry na hindi makagalaw sa sahig ng tren habang sinipa ni Draco ang ilong niya bago umalis. Mabuti na lang at nakita siya ni Luna Lovegood. Ginamitan siya ni Luna ng spell para ayusin ang ilong niya, at tinulungan siyang makabalik. Sa Hogwarts, dumalo ang lahat ng estudyante sa welcome feast. Ipinahayag ni Dumbledore na babalik si Professor Slughorn bilang potions teacher, habang si Snape naman ang bagong defense against the dark arts teacher. Kinabukasan, sa unang klase sa potions, sinabi ni Slughorn na kung sino man ang makakagawa ng pinakamahusay na draft of living death ay makakakuha ng premyo, isang bote ng Felix Felicis, o mas kilala bilang Liquid Lock. Wala pang sariling libro si Harry kaya kumuha siya ng ekstrang kopya mula sa cabinet. Sa loob nito, may mga sulat kamay na tala mula sa isang nagpakilalang Half-Blood Prince. Habang ginagamit ni Harry ang librong iyon, lalo niyang nalalaman ang mga sekreto ng Half-Blood Prince. Halimbawa, habang nahihirapan ang lahat sa pagkuha ng juice mula sa bean pod, nakita niya sa tala ng prince, huwag hiwain, pigain lang. Sinubukan niya, at sobrang epektibo. Gamit ang mga teknik ng prince, nakagawa siya ng pinakamagaling na potion sa buong klase. Sa pagtatapos ng lesson, tinanggap niya mula kay Slughorn ang gantimpala, isang maliit na bote ng liquid lock. Kinabukasan, nasa opisina si Dumbledore, ni-review ang isang lumang memorya. Tinawag niya si Harry at pinakita ang alaala gamit ang pensive. Ang alaala ay tungkol sa unang pagkikita nila ni Tom Riddle,
Noong bata pa ito at nakatira sa isang orphanage. Akala ni Tom ay isa siyang doktor. Itinuturing siyang kakaiba ng ibang bata roon. Pero nang sabihin ni Dumbledore na isa siyang wizard at naiiba siya sa lahat, masiglang inamin ni Tom na kaya niyang makipag-usap sa mga ahas, galawin ang mga bagay ng hindi hinahawakan, at saktan ang mga nambubuli sa kanya. Sinabi pa niya kay Dumbledore na kaya niyang patunayan na espesyal siya. Bilang tugon, ginamitan siya ni Dumbledore ng mahika, sinindihan niya ng apoy ang isang aparador gamit lang ang wand. Natuwa si Tom, pero sa sobrang tuwa, nabanggit niyang kaya niyang makipag-usap sa mga ahas, isang bagay na ikinabahala ni Dumbledore. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Dumbledore kay Harry na habang nasa Hogwarts si Tom, naging malapit ito kay Slughorn. Gusto raw ni Tom malaman ang isang importanteng sikreto, isang bagay na hindi basta-basta nakukuha. Kaya gusto ni Dumbledore na makuha ni Harry ang tunay na bersyon ng memorya ni Slughorn na malinaw na binago nito. Di nagtagal, nagpunta si Harry sa Room of Requirement. Doon niya nahuli si Draco na palihim na ginagamit ang isang vanishing cabinet at sinusubukang ayusin ito. Samantala, ginaganap ang Quidditch tryouts. Maraming estudyante ang sumali, kabilang na si Ron at si Cormac McLaggen. Kinakabahan si Ron, pero lihim na ginamitan ni Hermione si McLaggen ng Confundus Charm kaya si Ron ang nakapasok sa team. Nagsaya ang lahat habang si Hermione ay tahimik lang pero halatang proud. Makikita rin si Harry na binabasa pa ang mga tala sa libro ng Half-Blood Prince. Tinanong niya si Hermione kung may ideya ba siya kung sino ang prince. Naiinis si Hermione, lalo na't nagbiro si Ron na baka kaya siya natalo sa potions ay dahil kay Prince. Umalis si Hermione na masama ang loob. Sinubukan ni Ginny na agawin ang libro kay Harry para silipin ito, baka sakaling may clue. Pero wala silang nakitang mahalagang impormasyon, tanging pangalan lang, Half-Blood Prince. Pagbalik sa common room, pinagalitan ni Hermione si Harry dahil basta-basta raw siyang sumusunod sa mga tagubilin ng isang taong hindi naman niya kilala. Isang gabi, nakita ni Harry si Slughorn, na may pupuntahan kaya palihim niya itong sinundan. Umupo siya sa isang lugar kung saan tiyak na mapapansin siya ni Slughorn. Habang naroon, nakita niya sina Ginny at Dean na naghahalikan. Kita sa mukha ni Harry ang pagseselos. Kalaunan, inimbitahan sina Harry at Luna sa Christmas party ni Slughorn. Sa party, palihim na umalis si Draco. Sinundan siya ni Harry at nakita itong papunta sa banyo. Habang pauwi na si Harry, nadaanan niya sina Katie Bell at ang kaibigan nito na nagtatalo. Biglang lumutang si Katie sa ere, sumigaw, at bumagsak sa lupa. Tinamaan siya ng isang sumpa. Dumating si Hagrid at agad siyang dinala sa infirmary. Nakita ni Harry ang isang kwintas na nakabalot sa pakete at maingat itong pinulot. Dinala nila ito kay McGonagall. Sabi ng kaibigan ni Katie, hindi raw niya alam kung anong nangyari, bigla na lang daw kinuha ni Katie ang kwintas at sinabing kailangan daw itong ibigay kay Dumbledore. Kinumpirma ni Madam Pomfrey na ang kwintas ay may sumpang kayang pumatay ng kahit sino. Pinaghihinalaan ni Harry si Draco, pero wala siyang sapat na ebidensya. Kinagabihan, nagalit si Ron kay Ginny dahil sa relasyon nito kay Dean. Pagkatapos, nag-usap sila ni Harry tungkol sa gulo ng mga nararamdaman nila. Maya-maya, nagdaos ulit si Slughorn ng hapunan. Inimbitahan si Ron pati na rin si Hermione, pero bigla namang sumingit si Ginny. Naalala ni Hermione na dati silang nagtatalo ni Ginny tungkol sa karapatan sa pagboto. Pagkatapos ng hapunan, naiwan si Harry para kausapin si Slughorn. Tinanong niya kung naging estudyante niya ba si Voldemort at kung ano ang ugali nito noon. Agad na naging alangan si Slughorn. Sinabi ni Harry na tinatanong lang niya dahil pinatay ni Voldemort ang kanyang mga magulang, pero ayaw pa rin ni Slughorn magsalita. Dumating ang araw ng Quidditch match. Kabado si Ron at parang hindi maganda ang pakiramdam, lalo na't tinutokso pa siya ng mga kakampi niya. Ibinunyag ni Hermione na magpapaparty si Slughorn para sa Pasko at pwedeng magsama ng date. Dahil sa inis, pabirong sinabi ni Ron na isasama niya si Hermione at si Ginny dahil pareho silang miyembro ng Slug Club. Labis itong ikinagalit ni Hermione. Umaasa kasi siyang si Ron mismo ang mag-aaya sa kanya. Sa inis, inaya ni Hermione si Cormac McLaggen bilang date niya. Naiinis si Ron at nagbantang magre-resign sa team para mapalitan siya ni McLaggen. Bago magsimula ang laban, inalok ni Harry si Ron ng inumin at kunwari hinaluan ito ng liquid lock, pero sa totoo lang, hindi niya ito nilagyan ng kahit ano. Dahil inakala ni Ron na sinuwerte siya, naging kumpiyansa siya sa sarili. Ang galing ng laro niya at nakatulong siya para manalo ang team. Nagsaya ang lahat. Napagtanto ni Hermione na niloko lang ni Harry si Ron para magkaroon ito ng tiwala sa sarili. Masaya ang lahat,
Pero napansin ni Harry na hinalikan na naman ni Ginny si Dean, at muling nasaktan siya. Si Hermione rin, tahimik na lumayo. Sinundan siya ni Harry at nadatnan siyang mag-isa. Sabi ni Hermione, nagpa-practice lang daw siya ng spells. Pero dumating bigla si Ron, nagbibiro, at aksidenteng na-hex ni Hermione. Sinabi ni Harry kay Hermione na naiintindihan niya ang nararamdaman nito, dahil ganoon din ang pakiramdam niya tuwing nakikita si Ginny na may iba. Sa library, nakita ni Hermione na hinahalikan ni Ron ang ibang babae. Labis siyang nasaktan. Sabi niya, parang wala nang pakialam si Ron kung sino ang halikan niya. Dagdag pa niya, ibang tao na ang isasama niya sa Christmas party ni Slughorn. Binalaan din niya si Harry na mag-ingat kay Remilde Vane, may plano raw ito na painumin si Harry ng love potion, dahil naniniwala siyang pipiliin lang ni Harry ang espesyal na tao na isasama niya sa party. Sa parehong panahon, palihim na pumupunta si Draco sa Room of Requirement. Nilalagay niya ang isang mansanas sa loob ng isang vanishing cabinet at sinasabayan ito ng spell. Nang buksan ulit ang cabinet, wala na ang mansanas, pero maya-maya, bumalik ito, pero may kagat na. Gumagana na ang cabinet. Sa Christmas party ni Slughorn, dumating si Harry kasama si Luna bilang kanyang date. Si Hermione naman ay nagtatago mula kay Cormac McLaggen, na siya ring isinama niya para lang pagselusan si Ron. Kalaunan, iniwan niya si Cormac sa ilalim ng mistletoe. Habang nagaganap ang party, palihim na kumain si Draco ng kung ano at pagkatapos dumating ang mga Auror. Sabi nila, may mensahe silang hatid, umalis muna si Dumbledore sa paaralan dahil sa isang mahalagang misyon at babalik siya kapag muling nagbukas ang eskwelahan. Biglang nahuli ni Snape si Draco na palihim na gumagala at pinagalitan ito. Paalala ni Snape kay Draco na may ginawa siyang unbreakable vow para protektahan siya at tulungan siyang magtagumpay. Pero tumanggi si Draco sa alok na tulong. Hindi nila alam, nakatago lang si Harry malapit at narinig ang buong pag-uusap. Pagbalik sa burrow, ikinwento ni Harry kina Ron at Hermione ang lahat. Ipinaliwanag ni Hermione na kapag nasira ang unbreakable vow, namamatay ang taong lumabag dito. Biglang dumating si Lavender Brown at gumuhit ng hugis puso sa bintana. Nakita ito ni Hermione, nainis siya, at lumayo. Si Ron naman, na halatang nai-stress sa atensyon ni Lavender, inamin na hindi niya ito gaanong gusto. Pagkatapos, kinausap ni Harry si Arthur Weasley tungkol sa vanishing cabinet na pinagtatrabahuhan ni Draco. Sabi ni Arthur, kung nagtitiwala si Dumbledore sa instincts ni Harry, dapat ganon din sila. Sa burrow, pinakain ni Ginny si Harry ng mince pie. Pagbalik nila sa Hogwarts, muli na namang dinala si Harry sa isa pang alaala. Sa pagkakataong ito, nakita ni Harry si Tom Riddle na nakikipagkwentuhan kina Slughorn at sa mga kaibigan nito. Pagkaalis ng iba, naiwan si Tom at sinimulan niyang bolahin si Slughorn. Tinanong niya ito tungkol sa isang uri ng madilim na mahika at binanggit ang isang misteryosong bagay na nasa restricted section ng library. Tumangging magsalita si Slughorn at mahigpit na sinabi na wala siyang alam. Kalaunan, sinabi ni Dumbledore kay Harry na ang alaala ay binago. Mahalagang malaman nila ang totoong nangyari, kung ano talaga ang tinanong ni Tom Riddle. Binigyan ni Dumbledore si Harry ng misyon, kunin ang tunay na alaala mula kay Slughorn. Sinubukan ni Harry, pero iniiwasan ni Slughorn ang usapan. Habang pinipilit niya ito, unti-unti namang lumalayo si Slughorn sa kanya. Sa dormitoryo, nakita ni Harry na parang may kakaiba kay Ron. Doon niya napagtanto na si Ron ay nakainom ng tsokolate na may halong love potion, na dapat ay para kay Harry at galing kay Remilde Vane. Ngayon, baliw na baliw si Ron kay Remilda, kahit hindi niya ito kilala. Agad na dinala ni Harry si Ron kay Slughorn, na agad naman siyang binigyan ng antidote. Bumalik sa normal si Ron, pero bigla namang inalok sila ni Slughorn ng mead na matagal na niyang iniipon. Bago pa mapigilan ni Harry, nainom ito ni Ron. Agad siyang bumagsak at nagsimulang bumula ang bibig. Dahil sa takot, kumuha si Harry ng bazor at ipinasok ito sa bibig ni Ron, na siyang nagligtas sa buhay niya sa tamang oras. Dinala agad si Ron sa hospital wing. Sinuri ni Madam Pomfrey ang bote ng mead at kinumpirma ni Dumbledore na ito ay may lason. Maya-maya, dumating si Lavender para hanapin si Ron, pero narinig niya itong binabanggit ang pangalan ni Hermione habang natutulog. Nasaktan si Lavender at umalis. Si Hermione, na palihim na natuwa, ay tahimik na umupo sa tabi ni Ron. Umalis na lang si Harry at Ginny para bigyan sila ng oras.
Habang palabas, nakita ni Harry si Draco na muling palihim na pumunta sa Room of Requirement. Doon, naglagay si Draco ng maliit na ibon sa vanishing cabinet, nawala ang ibon, pero bumalik itong sugatan. Halata sa mukha ni Draco na nahihirapan siya sa pinapagawa sa kanya. Habang si Lavender ay nakaupo pa rin, nag-aabang, hindi alam na si Ron ay bumubuti na ang lagay. Pero si Draco, wala siyang natatandaan. Napansin ni Harry na palaging kinakabahan si Draco kapag nakikita siya, at agad itong umaalis. Sinundan siya ni Harry at nadatnan siyang umiiyak sa loob ng banyo. Pero nang makita siya ni Draco, agad siyang inatake. Sa pagtatanggol sa sarili, ginamit ni Harry ang Sectum Sempra spell, at biglang nagkaroon ng malalalim na sugat sa katawan ni Draco at dumugo ito ng matindi. Dumating si Snape, pinagaling si Draco, at iniligtas ang buhay nito. Pinayuhan ni Ginny, Hermione, at Ron si Harry na itapon na ang aklat ng Half-Blood Prince. Sa tulong ni Ginny, itinago ni Harry ang libro sa Room of Requirement, sa isang lugar kung saan walang sino man ang makakahanap nito. Nakikita ni Ron si Ginny at Harry na magkasama, kaya tinanong niya si Hermione kung naging maswerte na ba si Harry dahil sa ibang tao. Doon na-realize ni Harry na kailangan niya ng swerte, kaya uminom siya ng liquid lock potion. Pagkatapos niyang inumin ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagnanais na dumalo sa libing ni Aragog kasama si Hagrid. Kahit bawal lumabas sa gabi, napaniwala ni Harry si Slughorn na sumama sa kanya. Sa kubo ni Hagrid, nadatnan nilang patay na si Aragog, ang higanteng gagamba. Labis ang pagdadalamati ni Hagrid. Ginamit naman ni Slughorn ang pagkakataong ito para kumuha ng lason mula sa katawan ni Aragog. Nagtagay sila para kay Aragog at nagbahagi ng inumin. Dito ikinwento ni Slughorn kung gaano katalino at kabait si Lily, ang ina ni Harry. Ipinaalala ni Harry na isinakripisyo ni Lily ang kanyang buhay para mailigtas siya, at nakiusap siyang tulungan ni Slughorn sa paghihiganti sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng totoong alaala. Naantig si Slughorn at sa wakas ay ibinigay ito kay Harry. Kinagabihan, dinala ni Harry ang alaala kay Dumbledore. Sabay nilang tiningnan ito gamit ang pensive. Sa alaala, makikita si Batang Tom Riddle na nagtatanong kay Slughorn tungkol sa Horcrux. Ipinaliwanag ni Slughorn na ito ay isang uri ng madilim na mahika kung saan tinatago ang bahagi ng kaluluwa sa isang bagay, sa pamamagitan ng pagpatay. Sa ganitong paraan, mabubuhay pa rin ang isang wizard kahit masira ang kanyang katawan. Tinanong ni Tom kung posible bang hatiin ang kaluluwa sa higit pa sa isa, 7, kung tutuusin. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Dumbledore na naniniwala siyang gumawa si Voldemort ng 7 Horcrux. 2 na ang wasak, ang singsing na sinira ni Dumbledore at ang diary na winasak ni Harry noong second year niya. Dahil napakadelikado ng mga Horcrux at nag-iiwan ng permanenteng pinsala, hindi umaalis si Dumbledore ng Hogwarts nang walang dahilan. Sinabi niya kay Harry na natunton na nila ang lokasyon ng isa pang Horcrux, at ngayong pagkakataon, gusto niyang sumama si Harry. Bago sila umalis, binigyan ni Dumbledore si Harry ng malinaw na tagubilin, sundin ang lahat ng kanyang utos, anuman ang mangyari. Nag-operate sila sa gilid ng bangin sa tabi ng dagat, tapos pumasok sa isang madilim na kuweba. Para makapasok sa loob ng kuweba, kinailangang magsakripisyo si Dumbledore ng dugo. Sa loob, tumawid sila sa isang itim na lawa patungo sa isang maliit na isla kung saan may nakalagay na batyang bato. Sa loob nito ay may kumikislap na berdeng potion. Sinabi ni Dumbledore na nasa ilalim ng batya ang Horcrux, at para makuha ito, kailangang inumin ang potion. Kahit na magdulot ito ng sakit o hirap, dapat siguraduhin ni Harry na mainom ito lahat ni Dumbledore. Isa-isang pinainom ni Harry ang potion kay Dumbledore, kahit pa umiiyak ito at nagmamakaawa. Nang maubos ang laman ng batya, bumagsak si Dumbledore sa sakit at paulit-ulit na humingi ng tubig. Sinubukang gumawa ni Harry ng tubig gamit ang mahika, pero wala itong lumabas. Dahil sa sobrang pagkadesperado, sumalok siya ng tubig mula sa itim na lawa. Pero pagdampi ng tubig, biglang lumitaw ang mga Inferi, mga bangkay na parang zombie at inatake sila. Sinubukan ni Harry ng iba't ibang spells pero walang gumana. Hinayla siya ng mga Inferi papunta sa ilalim ng tubig. Bigla, may nagliyab na napakalaking apoy, si Dumbledore, sa kanyang huling lakas, lumikha ng apoy para itaboy ang mga Inferi. Nakatakas sila at nakabalik sa Hogwarts. Nanghihina si Dumbledore, at inalok ni Harry na kukuha siya ng tulong, pero pinigilan siya nito. Biglang lumitaw si Draco. Ginamitan siya ni Dumbledore ng spell para ma-freeze si Harry at hindi ito makagalaw.
Sinabi ni Dumbledore kay Draco na alam niyang hindi ito isang mamamatay tao, at inialok niya ang kanyang tulong para protektahan ito. Unti-unting ibinaba ni Draco ang kanyang wand, pero bago pa man may mangyari, dumating si Bellatrix Lestrange at iba pang Death Eaters. Kasunod nila si Snape, tumingin si Dumbledore sa kanya at mahina niyang sinabi, Please. pinakawalan ni Snape ang killing curse, Avada Kedavra. at nahulog si Dumbledore mula sa Astronomy Tower. Tumakas ang mga Death Eaters. Hinabol sila ni Harry pero pinigilan siya nang sunugin ni Bellatrix ang kubo ni Hagrid. Tinangka ni Harry na labanan si Snape pero mabilis siyang natalo. Doon ibinunyag ni Snape ang isang nakakagulat na katotohanan, siya ang Half-Blood Prince, ang mismong nagsulat sa libro ng potions. At pagkatapos nito, siya'y naglaho. Bumalik si Harry sa base ng tower, kung saan nagtipon ang lahat ng estudyante at guro sa paligid ng bangkay ni Dumbledore. Lumapit si Ginny at niyakap siya para damayan. Sinabi ni Harry na sigurado siyang hindi talaga gustong patayin ni Draco si Dumbledore. Nahanap nila ang Horcrux na locket, pero nang buksan nila ito, may sulat lang sa loob mula sa isang taong nagngangalang, R.A.B. Sabi sa sulat, nakuha na niya ang tunay na Horcrux at balak niya itong sirain. Nasayang ang sakripisyo ni Dumbledore, pero ayon kay Harry, kailangang ipagpatuloy nila ang misyon. Sabay na pumayag sina Ron at Hermione, sasamahan nila si Harry, saan man siya magpunta. Bilang pamamaalam, lumipad paakyat sa langit ang Phoenix ni Dumbledore, habang umaawit ng malungkot na kanta. Nagluluksa ang buong Hogwarts sa pagkawala ng pinakadakilang punong guro na kailanman ay naglingkod sa paaralan. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jomar Camanian, John Mark Flores, Leonard de los Santos, Al-J. Alguna from Napayang Pasig, Archie Kane K from Kalibo Aklan, Aris Glodo from Pampanga, Cheddar Lubeltran from Cubao Quezon City, JJ Dayaw from San Nicolas Bulacan, Pangging Vlog from Numancia Aklan, Roberto Palacio from Binangonan Rizal, at Sandra from Muntinlupa. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.